Salamat sa pagkakataon na ito na muli tayo ay nagkasama-sama at lumako po tayo sa pagbati ng kaarawan, yung mga may mga kaarawan na nagtaos ng kaarawan sa isang buong linggo ay malayo makakatayo upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Kung sino man po yung nagtaos ng kaarawan, ay malaya po siya makakapagpasalamat at pagpatuloy. Kaya po ulit kahit hindi tinatawagan ko. Dito sa... Magandang umaga po. Una po sa ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil po nakahapon po ay birthday ko. Amen. Happy birthday. Ay medyo po ayos naman po. Ako po ay 48 years old po kahapon. Na ako po ay malakas ang aming katawan at wala po kung ako man po may problema ay nakakatakot pa yung kormo po. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon sa aming Panginoon. Buhat po na ako ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Dito po, pag-attend ko po sa bahay ni Sister Nita, ako po ay tuwi kong Biyernes kami doon. Pero ako po ay talagang, kung ako lang po ay concern sa amin para po kahit. Pag po araw na ng Biyernes, kung ako man po inilakad, di palaging gusto ko ay ako po dali-dali at dahil kami po ito yung alas 6 ng hapon ay doon ay kami ay nagbabay doon sa amin. Ay pag po yung mag-aalas hindi na po makakindi ng pagmamadali kung ako magpamay kasama. So, pinagdali naman ako lagi may kanila may bayon. Ay, pero talaga po kayo nagpapasalamat at talaga nagkakapanong po. Kung talaga naman po, minsan po ako nakakaliba dahil po talagang hindi maiwasan. At yung kailangan ko din pong tulungan yung aking kabarangay po yung nagpapasama sa akin. Pero talaga po, ako nagpapasalamat at malaki po ang nagawa sa akin sa sa aking buhay, sa sabi ko po dito, yung pagkakaalam ko dito sa dito sa inyong ito ay yung talagang napatunayan ko talagang ang Panginoon po ay napakabait sa atin. Amen. Praise the Lord. Dahil po nang halimbawa po may problema, nataglaan po ko, pero talaga pong natatagumpayan ko po yun. Ako po yung nagpapasalamat. Saka po sa akin na Brother Luis, sila po ay napakababait na tao. Kaya po, nakikita ko po sa kanila na bakit ako hindi sasama dito sa ito dahil napakababait po ninyo. Kahit po na, ako po nakatira din sa Muntinlupa, kasama din po ako, pero talaga po ako natutuwa sa inyo lahat. Kahit po hindi nyo kakilala para po lahat ay kayo magkakapatid. Ito ko po naramdaman na kahit sino ka man ay talagang ikaw ay kapatid ang sa inyo. Sa bawat taong napunta dito kahit po talagang mahirap ka man o mayaman. Talaga po kahit talagang magkakapatid. Ang damo po at ang pinapapasalamat. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon sa buhay na dinadagdag tiyak at tumayo po ang lahat upang siya ay awitan namin.
Brother Antonio. Ang Diyos, kapapasalamat. Kaya pinapapasalamat naman. Sa umagang ito ay mabati namin ang kapatid at lumating ang Panginoon. Salamat po rin sa kanyang buhay na siya kilala sa mga. Ito po ang tunay na kayamanan sa aming buhay na ito. Salamat sa iyong pag-iingat sa kanya sa buong isang taon at dalangin po namin. Sa buong isang taon kanyang hawapin, ito para tumulong sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga bagay bagay ay pinagdadalangin sa kanya, lalo sa kanyang pananampalataya sa iyo. Kapanalo siyang tumibay at patuloy ng Panginoon. Alam niya ang mga kapatid sa iba't ibang lugar sa aming bansa na hindi namin kasama, dumating ang kanyang karawan sa nakaraan sa linggo. Pagpalayan po ng buhay, tinatang sila palagi ng Sa pangalan ng Diyos, sinasabi ko namin. Amen. Praise the Lord. Amen. Handa po natin ang ating sarili at tayo po ay tumako sa ikalawang gawain. Ang gagawin din pong alipis sa Ginong Buday. Kung ito ay wala pong ibang dyan, ating kapatid na si Brother Ed. Okay, magandang umaga sa ating lahat, lalo din sa ating Panginoon. Welcome po tayo lahat din sa Ibaan. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon ito, kanila'y ika-17 anibersaryo ng gawain sa lugar ng Ibaan. At sa ating pagpapatuloy po ng ating gawain, tayong lahat po ay panandalig ang tumahilig, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, hindi nangunguma sa upuan ng mga manlilipa, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya ay bubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinamig sa sibig ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang mga dahon man na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghagod, ni ang makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak.
mga nakatuto, tayo po yung manalangin sa pamana po ni Uncle Rudy. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, salamat po muli na may pagpatuloy namin ang aming pagsamba sa inyo. Salamat po na napakabuti nyo. Ang inyong pag-ibig ay aming laging nadatama. Ang inyong kalapitan sa amin, Panginoon. Salamat muli na magdadaos ng ika-17 ng anibersaryo ang publikasyon ng ibahan. Sa aming dalahin, Panginoon, natulungan niyo po kami sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Tulungan niyo ang aming pagsamba, hindi lamang dito. Hindi pa naman sa iba't ibang lugar kung saan mayroong sumasambang mga banal, pagpalain niyo ang kanilang pagsamba, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lalong lumago sa aming kaalaman. Maaaring meron dito na dumalo, hindi pa naligtas. Alalahanin niyo po ang mahalaga niyang kaluluwa. Nawa siya makapagpasya na tanggapin ang aming Panginoon Hesus Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas. Yung mga banal na mga tumanggap na sa inyo ay lalong mahamon na maglingkod habang kami nabubuhay sa masamang sanglibutan nito. Dinadalayan po namin ang Espiritu Santo ang siyang patuloy ng mga siwa, manguna sa aming pagpapatuloy. Sa pangalan po namin Panginoon Hesus, Amen. Hindi tayong tumawid mga kapatid. Ang pagdiwang ang gawain ng ating Panginoon.
ngayon sa ating Panginoon na huwag tayong urong sa ating lakad na ito. Tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At sa pagpapatuloy ng ating gawain, papadako naman po tayo sa mga special songs from different congregation. At unahin po natin yung kaunahang dumating. Si mga salamat. Sabihin na natin, ang kaunahang dumating po dito si Tatay Per. Tawagin po natin siya. Siya po ay galing ng Bicol. Kahapon na po siya dito. Excited si Tatay Per sa ating anniversary. Magandang umaga po mga kapatid. Malaking karangalan mo sa akin na pinagkaloob ng Panginoon pagkakataon na ito kung paano magipagkaisa sa mga kapatid. Salamat. Maraming salamat sa pag-iingat at ginawa sa akin kung paano ang aking pagbabiyaya ay namtalak masyado dahil sa maraming mga ginagawang sira-sirang daan. Kaya naman hindi ko na inabot yun sasakyan patungo rito, dadaan sa ano dyan. Late na ako ng 15 minutes. Pero salamat sa Panginoon at nandiyan siya. Kaya malaking kagalakan din ako. So, pinagkaloob niya ako makapagpahinga rin kagabi na maayos. Salamat sa pag-ising sa akin. Nataglay ang panibawang kalakasan ng katawan. Salamat sa tulong ng Panginoon. Akin din siyang ganun tayong awit dahil hindi na niya ako rito. Ang aking awit din ay I'm depending on him. I walk with my Savior. It's hour of the day. I walk in His presence. A step of the way. And never fail me. And though I shall be, I'm depending on Jesus. Is depending on me. For is my Savior, my Lord and my King. Forever I love Him. His praises I'll sing. Stay low and abiding. My life shall not end. My Lord was beside me. I'm depending on Him. He's so good. I shall
I know beside me. Okay, salamat sa aking Panginoon sa awit na yun. Tunay na si Tatay Tor ay tunay na nakakahamon din sa ating mga kabataan. Bagaman siya ay may edad na, pero salamat sa Panginoon na siya ay nagpapatuloy. Tawagan din po natin yung mga kapatid natin na nanggaling ng Saudi. Meron na po silang, maghahandog na po sila ng tawang awit, yung mga galing Saudi, kapatid natin. Saudi, mga Saudi boys. Amen po rin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos na ito pong awitin na ito ay kinumpos ng mga kapatid ni Brother Edgar po doon sa lugar ng Saudi Arabia. Salamat po sa Diyos na kami po ay doon ang simula na kanilig na kanyang ebanghelyo. Salamat po na dahilan po sa kanyang layunin na kami ay makarinig, kami ay hinanap ng Panginoon, hindi dito sa lugar ng Pilipinas. Napakaganda po ng mensahe ng awitin nito na kinumpos po ng ating kapatid na si Brother Edgar. Maraming tayo. Napamagat po ng aming awitin ay Salamat na May Saudi. Yan po mensahe na lang at dito na po kami nagpa-practice. Galing sa inyong bayan. Si Brother Vic. Dito ka na sa itaas. Isipin mo rin galing ka Saudi. Isa ay magbalang tumayo na masukan sa bansang mayaman sa gitnang silangan. Ang
Kristo, inugasan ng kanyang dugong mahal. At ang kasalan ay pinagsisihan. Upang ang kaluluwa ko'y naparaan. At ang ibigos ni Kristo sa aking puso. Sa buong Espiritu na kanyang pangako. Sa mahabaging Diyos ang ngunit salamat na mayroon sa diharap niya. Ako'y natagpuan at pinako ni Kristo. Inugasan ng kanyang dugong mahal. At ang kasalan ay pinagsisihan. Upang ang kaluluwa ko'y naparaan. At ang ibinuhos ni Kristo sa aking puso. Sa buong Espiritu na kanyang pangako. Sa mahabaging Diyos na sa mahabaging Diyos na Amen. Yan po ang Panginoon. Yan po katagpuan sa lugar ng Saudi Arabia. At kami po ay papasalamat na mayroong iglesia ng Diyos na ginamit ang Panginoon na mangaral sa lugar na yan. Salamat po sa Panginoon na nasa iglesia ng Diyos ang purong katotohanan. Amen. Salamat sa Panginoon na mayroong ng silangan. Kung saan ay ating mga kapatid, nagtagumpay sila doon, kung saan yung lugar na yun, pinagbabawal doon ang mga Bible studies, mga pag-aaral tungkol sa buhay ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon na sila nagtagumpay at marami sa atin, naging bunga din tayo ng mga galing sa uli. Kaya sa ating pagpapatuloy, tawagin naman po natin si Tatay Eli, galing sa Binangonan Congregation. Amen. At isang nagyang mga kasali lahat. Salamat din sa ating Panginoon na kami ay makabati at makadalo sa ikalabing ko ng mga kasali. Awain ang ating Panginoon sa ipaan. Taon-taon ay nandito kami. At nagulat na lang ako dahil napakabilis ng biyahe namin. Dati-dati kasi wala pa yung expressway. Wala pa yung C6, kaya ang expected ko na itatapang namin ay 3 hours. Kaya nagpunta kami doon, malis kami doon mga 4:30. Ang expected na gagawin namin sa ito mga 7:30. Pero nagulat ako dahil almost kulang lang na 2 oras. Mga ba ng mga kapawal lang kami nagtrabaho. Kaya salamat sa ating Panginoon. At yun nga, kalahati lang yung lumalo dahil mas marami yung maiwan. Pero nga sa kapulangan ng kasangyan, amen, at salamat pa rin sa ating Panginoon na kanila pagilang sa mga pumapati ng kakumpay ng ating noon sa gawa ng Diyos sa atin. Lahaan po kayo mga kapatid sa Batangas. Patuloy tayo. Dahil sabi nga ni Barget, almakito na ito. Labanan na lang ko ito, mga magpiyot sa mga kasalanan, kaya yung ating laging Kristiyano, iparutangin natin yan. Laban ng takot. Kaya takot. Hindi na natin Panginoon.
sabi na kaya makapag-aaral lang tayo. Amen. Pumagat mo ng aming awitin ay dahil siya ay buhay.
kapatid na galing sa Binungon Rizal. Sabi ng Tatay Eric, tayo ay magpakatapang sa paglilingkod sa Panginoon, parang kaping barako. Matapang na, mainit pa. Tawagin na lang po natin si ating kapatid ng mga galing Pagasignal sa Tatay Park. Amin, purihin ng Panginoon sa umaga ito. Maraming salamat sa Panginoon na mayroong kagalakan sa iyong puso na tayo naman ay nakita-kita ng kapatid. Ang kanyang umaga sa inyong mga kapatid at salamat sa ating Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon na sa umaga ito ay kanina pala mga kita mga kapatid ay meron ng hamon ng mga mukha ng mga kapatid na aking nakita. Maraming salamat sa Panginoon na kami ay makabahagi sa labing-pitong taon sa lugar ng Ibahan, sa Tangas. Salamat na bagamat ay nasiraan kami ng sakyangon. Salamat na maayos na kami nakarating na hindi kami nagsagasya. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy pag-ingat. Salamat sa Panginoon na sa umang ito ay nagpupuri sa ating ng Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon na among kayo mga kapatid sa aming buhay na nagtatagumpay kayo sapagkat pag meron mga ganitong gawain ay ipinapakita ng Panginoon na kayo nagtatagumpay. Ang tagumpay niya, tagumpay din namin. Kaya salamat sa Panginoon sa mga ito na kami man ay magpagandao ng amin. Natawan ko yung mga kapatid sa lugar natin yan. Ngayon hindi namin kasama yung mga kapatiran na mayroon din silang pagsampadaw na kami ay nag-uusap-usap din kami na hati-hati po sa mga ganitong okasyon ay nag-atikan para yung mga dumadalo sa panambahan ay mga ibang dumadalo ay magkaroon silang magsampa sa lugar na kaya salamat sa akin. Ang pamagat ng araw po namin ay ibig kong salita. Sa
Salamat sa Panginoon sa handog na awit ng ating mga kapatid na galing ng Signal Congregation. Ngayon naman, tawagin po natin yung ating mga kapatid kung galing Katarungan sa pamunan po ni Ate Rose. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy anniversary sa mga kapatid dito sa lugar ng Ibaan. Umabot na pala sila ng 17 taon. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon dahil sa lugar na ito ay mayroong itinatag na gawain ng ating Panginoon. Salamat sa pagtatagumpay ng ating mga kapatid sa lugar na to, sa pamumuno ni Brother Luis. Kanina umaawit yung mga Saudi, yung mga galing sa Saudi. Nakita ko siya na lang yung itim ang buhok. Maybe na 15 years ago yata or 18 years ago. Nakita ko sila na tumanda na rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ako'y nahamon sa buhay ng bawat isa. Mula pa sa ating Sunday School ay damang-dama ko yung presensya ng ating Panginoon, yung kanyang pagpapala. Salamat sa pag-ibig ng Panginoon na isang nawa sa ibinilan ng Diyos sa kanyang pamilya. September 5, 1986, nung tanggapin pang ating Panginoon. Naalala ko pa doon sa bahay nila Ate Judith noong prayer meeting. Nung isuko ko yung aking buhay sa Panginoon, ng aking mga kasalanan. Hindi ko rin malilit yung kabutihan ng Diyos. Pinagkalooban ng pagkakataon na makapaglingkod doon sa Metro Manila. Salamat sa Kanya na ang gawain ng Panginoon ay hindi lang basta maisisilang sa isang pagkakataon na sa isang sandali, kundi kinakailangan ito ng sakripisyo, ng pagtitiis, determinasyon, panalangin sa harapan ng Panginoon, pag-aayon. Nakita natin yung bunga ng gawain ng ating Panginoon sa tulong ng ating Panginoon. Napakaganda po yung kanilang tema sa pamamagitan ng pananalangin. Alam natin na tutulong ang ating Panginoon. Naroon lagi yung paggabay at pag-bless ng Panginoon sa kanyang gawain. Kaya salamat na ang lugar na ito ay isang hamon din sa atin. Kanina na nagbibiyahe kami, sabi ko nga, saan na kayo yung mga galing Panigay, yung mga galing ng Binangonan, sino kayong nauna, yung mga taga Santa Maria, parang nakaka-excited na pumunta dito na hindi mo alam kung dinadalangin natin na kanina pa nga lang umaga, sabi ko, Panginoon, ingatan mo po yung bawat sasakyan na pupunta doon. Kami ay sama-samang magpupuri sa iyo at salamat sa Diyos na alam kong kapiling natin ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Salamat sa buhay na kanyang ibinigay. Salamat sa gawain na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin na doon nga sa Sunday School talagang nakakahamon na yung buhay ni Ho. Parang napapahiya ako dun sa buhay niya talaga. Makita mo yung suffering niya pero naroon pa rin yung kanyang puso ay sa Diyos. Kaya nawa yung mga ganitong gawain, parang ito yung huli na matagal na naman ulit tayo mag-fellowship. Pero nakaka-bless mula dun sa Binangonan, dito sa Signal. Ngayon, para tayong na-accumulate natin lahat yung mga blessing ng Panginoon. At yung buong taon na ito, nabubunuin muli natin. Sana ay tulungan tayo ng Diyos na tayo ay makapanatili sa Kanya na nagtatapat at patuloy na magpapagamit sa ating Panginoon. Salamat na siya rin ang tumulong sa amin, bagaman di po kami nakasama lahat kasi yung plan namin, pupunta kaming lahat, pero yung plano ng Panginoon may maiiwan dahil meron po kaming gawain ngayon doon sa bilangguan. Kaya sakripisyo, sabi ko nga sa mga kapatid, kakain kami ng masarap doon. Sabi ko, kayo sa susunod naman. Kaya salamat sa Panginoon na umpisa pa lang ay makita mo pa lang yung mga ngiti ng mga kapatid, yung
sumasalubong sa atin, yung mga dumarating na may kagalakan ang puso ay ganun na lamang yung andun na yung pagpapala ng ating Panginoon. Salamat sa gawain din na kanyang pinagkatiwala doon sa lugar ng Bikutan dati at yung mga anak ng Diyos sa lugar na to ngayon ay patuloy ring pinagpala ng Panginoon na sila yung makapagpatuloy, yung mga kabataan, yung mga baby noon, lumaki rin sila sa pananampalatayang Kristiyano at hindi lamang yun, kundi nakita ko rin na sila ay lumalakad sa katwiran ng Panginoon. Naway, dinangin natin sila na tuntunin lagi yung daan ng ating Panginoon. Wala nang pinakamagandang buhay, kundi yung buhay na naglilingkod sa Panginoon. At yung nagawa natin kahapon o yung nangyari kahapon, yung nandaan sa ating buhay, hindi na natin muling maaring ibalik yung bagay na yon. Kaya sabi niya sa awitin yung hindi na ako muling babalik sa ganitong mga landas. Kaya kung ano man yung maaari kong gawin ngayon, ay hayaan mong gawin ko na ngayon. Kaya sana tulungan tayo ng ating Panginoon, ano man yung kanyang pinagkatiwala na gawain sa atin ay magawa natin ito ng buong katapatan at magagawa natin itong bagay na ito sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Kaya naamon ko rin lahat ng mga kabataan kahit yung mga magulang natin na matatanda na rin naglilingkod sa Panginoon. Dalangin natin sila, nabigyan pa sila ng kalakasan ng Diyos sa mga ganitong gawain at sa mga gawain na kanyang ipinagkatiwala sa atin. Kaya purihin ang kanyang pangalan. May nakasama rin po tayong mga kamag-anak nila Ate Paz, galing po sa La Union, yung kanyang kapatid. Kasama po natin sila. Sana i-bless din sila ng Panginoon sa araw na ito. Sapagkat alam ko sa anumang paraan ng Panginoon ay nagpapala siya at sa lahat ng mga bisita po sa lugar na dito nakilaan. Salamat po na nakapiling po namin kayo at naka-fellowship sa araw nito. At inaasahan natin na hindi po magkukulang ang Diyos na ibigay yung blessing na para sa atin, bawat isa na nakaapak sa bahay panambahang ito. Happy anniversary mga kapatid. Magpatuloy po tayong lahat. Kakampi natin ang Diyos. Hindi natin si Satanas, sabi nga ni Brother Arnold, ay itakwil natin siya. At ang Diyos, sasamahan niya tayo. Sana hanggang sa araw na iyon ay makapiling natin ang ating Panginoon. Aamin po yung mga kabataan.
Panginoon sa handog na amin ng mga kapatid nating kabataan nakaroon ng congregation. Ngayon naman tawagin po natin ang ating mga kapatid na galing Bulacan, Santa Maria, sa pangunan ni Mr. Melvin. Isang magandang umaga po mga kapatid. Salamat sa Panginoon na umabati po kami sa mga taga Bulacan sa tatlong kongregasyon ng Bulacan, San Rafael, Santa Maria, San Mateo, Norsagaray. Kami bumabati ng maligayang anniversary sa lugar na ito ng Ibaan, Batangas. Salamat sa Diyos na magsing-edad po tayo ng Santa Maria, 17 years. Noong nakaraang December ay nag-daos din po kami ng 17 years anniversary. At hindi lang po namin kayo. Pero nung makita ko po yung sent items ko, hindi ko pala na-send. Sabi ko, bakit hindi nagre-reply si Kuya Luis? Ay, yung pala hindi nakarating yung invitation. Salamat sa ating Panginoon na kami ay nakikigalak sa tagumpay ng gawain sa lugar na ito at nakakagalak sa puso na makitang lumalago ang gawain sa lugar na ito. Tunay nga po mga kapatid na napakahalaga na manatili po tayo sa pananalangin at ministeryo. Walang ipapanganak sa gawain ng Panginoon kung wala ang panalangin at paglilingkod. Salamat sa Diyos na ako'y naging bumati ng pananalangin at ng matyagang ministeryo ng mga ginamit ng ating Panginoon. At hindi tatagal ang gawain ng Panginoon ng ganito katagal kung walang namumuhunan sa panalangin at sa patuloy na pagpapagal, ministeryo ng pangangaral, pagtuturo, at patuloy na pangangalaga sa mga tumanggap sa ating Panginoon. Kaya po rin ang ating Panginoon sa umagang ito na kami po ay nakabahagi sa gawain dito sa lugar na ito. At doon po sa lugar ng Santa Maria ay patuloy po namin hihingi ang inyong panalangin sa Norsagaray, sa Santa Maria, gayun din po sa San Rafael at maging sa bagong nabuksang gawain sa Novaliches, kung saan ay sina Brother Joseph Poncia pumupunta doon na tumutulong na makapagsimula ng gawain sa lugar na yon. Napatuloy niyo po kami isama sa panalangin kung paano kayo din po ay lagi laman ng aming mga panalangin. At nawa ay, kanina nga po nung pumarada yung mga mabubuti ng buhok, sabi ko kay Sister Rosa, abutin pa kaya natin yan. Kung 30 years pa, aabot pa kami. Mabuti na rin siguro yung buhok natin. Salamat sa ating Panginoon. Nawa ay tumanda tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung mga kabataan ngayon ay nawa ay pag di tayong hihinto. At tayo rin ay umabot sa matagal na panahong paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, napagpana sa nabanggit kanina ni Kuya Bokwa sa sinabi ni Pastor, natunay na pagmahal mong Panginoon, hindi ka tatalikod sa Amen. Kaya po rin ang Panginoon sa umagang ito at tinatawag ko mga kapatid para sa aming awit at kami ay maligayang aawit sa ating Panginoon. Bagamat hindi kami nag-practice, pero lagi na namin itong pinapractice sa puso at isip. Kaya kami po ay awit sa ating Panginoon. Ang kasama muli namin ngayon, yung kasama namin sa Binangonan. Nung nakaraan linggo, di po kami nakasama sa Sigdan dahil nagpalitan kami. Salamat sa Diyos na kami nakabahagi kahit siya na hindi na po kasi. Praise the Lord.
sa halog na awit ng ating mga kapatid na galing Bulacan. Sabi nga sa awit, tayo na malapit ka sa langit, sa sala ay huwag nang babalik. Nawa, bawat isa tayo magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At tawagin naman po natin ang ating mga kapatid na nanggaling ng Tarlac. Unahin po natin ang si Uncle Ruby siya po yung namumula sa gawain sa Lipao. Uncle Ruby. Eh, bagagsapan yung amin na yung ang kapsat. Yan ang Ilocano, yan ang langting buhay sa langit eh. Salamat sa Panginoon na ako'y nakabahagi rin sa pagsisilibran ng inyong dispiras. Kumbaga sa dalaga, sa susunod na taon, hindi po na. Bye, din. Oh, 70 na yun. Kaya salamat na mayroong gawain ng Panginoon dito. 4 times na ako'y nakakasama. Mula nung niyaya ko ni Brother Antonio noon na punta tayo kanya, eh, sumasama na ako. Naalala namin lagi yung gawain ng Panginoon dito, tuwing gabi, umaga. Salamat na mayroong na TV. At idalangin niyo ako na magpatuloy din ang aking paglilingkod sa Panginoon. At binabati kayo ng maligayang aniversary ninyo. Kasama ang mga kapatid sa Lipaco na 1985 meron na yun eh. Salamat na aking nakasama yung mga old-timer nga, puro old-timer eh. 1984 sila, tumanggap ako sa Panginoon 1986. January 22, 1986. Kaya medyo matagal-tagal na rin yun. 25 years old ako nung ako'y tumanggap sa Panginoon. At yung mga kabataan, tinitingnan ko kung merong 25 umpisan, medyo wala akong makikita ng 25 eh, nakapares ko noon. Kaya aking hamon sa inyo na bersikulo, Ilocano nito, yung Tagalogin nyo ito, basahan nyo. 15:58, yung 1 Corinthians. Kapuna ay ito nga kakapsat, at taon kayo nga si Titiker, saan nga magaraw, nga duwan kayo ti trabaho ti Apo, nga mo yung ti trabaho ti Apo, danto kapapayan na. Yan ang andun sa 1 Corinthians 15:58. Amen. Maligaya ako sa araw na ito. Bagamat 1:20, nagising ako kanina. Natulog ako ulit. 2:30, nagising ako ulit. Kaya naglakad na ako ng kulang na 1 kilometro. Inabahan ko na lang sa Rangayan yung sinabrada. Kaya naawit ako, ang aking awitin Tagalog naman. Maganda yung narinig nating awitin. Salamat sa hamon. At yung mga 13 kabataan, ang ganda ng aking pagtingin kanina. 13 kabataan, galing signal. Ay parang nakikita ko yung mga postulat ng ating Panginoon. Ay katarungan. Anong tawag yan? May nakatingin. May nakamasig. Sige, kaya mo yan. Okay, tingnan mo. Ano, Rina? Ano lang simula? Sana ko'y nakatingin. Minsan ako'y nagpapahag, sa isang bulaklak ako'y napatingin. Kay ganda ng kulay, puno ng buhay, para bang nagsasabing ang Diyos ang may gawa sa atin. O kay sarap na mabati na may Diyos doon sa langit. Na lagi nang nakamasid. May isang sanggol
na aking naririnig. Siya'y umiiyak, ina'y hinahanap ng aking maalaala. Ang sabi sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. O kay sarap na mabatid, nasa tuwina doon sa langit, na may Diyos na lagi nang nakamasid. Sa lumang bagay na iyong gagawin, lagi mong iisipin ang kaniyang piling. Tumagsaman ng mga suliranin, ay lagi siyang nakatingin. O kay sarap na mabatid, nasa tuwina doon sa langit, na may Diyos na lagi nang nakamasid. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Ay tawagin po naman natin ang ating kapatid na galing sa Baran, kay Kuya Antonio. Salamat po sa Panginoon. Kami bumabali sa mga kapatid dito sa Batangas. Dahil namin talagang itong anibersaryo. Salamat sa Panginoon na kami nakabahagi sa inyong anibersaryo. Yung ibang kapatid na ang tagumpay ng tagumpay ang lahat ng mga Kristiyano. Amen. May laging kasama sa aking mga dalangin, tulad ninyo na kami yung dinadalangin na lahat tayo magpatuloy sa Panginoon. Alam po niyo, ang gawain ng Panginoon ang pinakamahalagang gawain sa mundo. At kami nagpapasalamat sa Panginoon, meron may mga kapatid sa iba't ibang lugar, lalo sa Batangas na nagpapahal sa Panginoon. Kaya po may mga tumatanggap sa Panginoon dahil may mga nagpamahal sa kanyang gawain. Magdalanginan po tayo na lalo tayong paggamit sa Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon na ako ay isa sa nakikilala sa Kanya, na ako ay kabataan pa, 16 years old na ako ay tumanggap sa Panginoon. Ngayon may 40 na ako, pero salamat sa Panginoon na malakas pa ang katawan dahil alam ko, Panginoon ang nagbibigay ng malakas. Sana mga kabataan na narito, ang mga tumanggap na sa magpatuloy din sa Panginoon, pagkat napakahigayang maglingkod sa Panginoon, at hindi kayo mabibigo. Tutulungan kayo ng Panginoon. Basta minahan natin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. At kami bumabali sa inyo, sa inyong anibersaryo. At si Brother Lord, nag-text lang kagabi na hindi siya makakasama. Kasi masakit pa yung kanyang mga doon sa kanyang disgrasya. Salamat sa Panginoon. Siya nila yung bumabali sa inyo. Amen. Kami ahawin. Iba lang yung bisis ko kung ahawin. Amen. Salamat sa Panginoon. At tawagin din po natin si Mr. Bergie, galing siya sa Balawang Congregation. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Salamat sa ating Panginoon na ako rin ay nakabahagi sa gawain ng ating Panginoon. Meron din siyang mga ginamit upang ako'y makakilala sa Kanya. At salamat sa pag-ibig ng Diyos. At nakabahagi din ako sa gawain dito sa Batangas. Ako'y nagagalak sa bagay na yan. Sabi ko kanina, 17 years na pala.
pinagaling ako ng ating Panginoon. Talagang huwag kayong mawala ng pag-asa na hindi na kayo sasamba. Kaya nakasama ako kayo. Gusto nila akong isama. Yes. Siguro ay kaya salamat sa ni Pastor noon. Hindi para malaman ng Diyos na tayo pa. Kasi ang Diyos, alam na niya. Bago ka pa man mag-umpisa, na kasi ang ating Panginoon Jesus, siyang author and minister of our faith. Bago ka pa palang mag-umpisa, alam na niya kung tatapusin mo, matatapos mo o hindi. Dumarating ang mga tukso, pagsubok, kahirapan, karamdaman, para mapatunayan mo sa iyong sarili na tapat ka. Kaya sana ay tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan niya akong maging malapat hanggang sa wakas. Yan ang hamon ko sa inyo mga taga Batangas.
mga kahirapan, mga karamdaman, para patunayan mo sa iyong sarili na tapat ka na sa Diyos hanggang sa wakas ngayon. Kasi alam na ng Panginoon, ang gusto ng Diyos, tapat tayo hanggang sa wakas. Kaya sana magkaroon tayo ng talagang determinasyon, talagang pagsisikap, na magpapatuloy tayo hanggang sa wakas. Ilang panahon na lang ang ating ibubuhay, papaputin na ang ating mga bukong. At ang gusto natin, maging magkasama tayo hanggang sa wakas ng ating buhay. Magpatuloy kayo mga taga Batangas, ng aking marinig yung mga taga Saudi. Alam niyo kung sino kong una kong naisip. Si Kuya Bertmin. Kasi siya rin yung kasama namin naglilingkod noon. Dahil sa kanya, kaya nagkaroon ng Batangas eh. Dahil kay Kuya Manny. Naalala ko rin si Kuya Manny pagkaan. Sana makasama natin muli si Kuya Manny. Sa Kalatagan kami nagpupunta noon. Noong mga unang panahon na yun. Kaya mga taga Batangas, salamat na kami nakasama. Baka makalimutan ko pala. Binabati kayo ng ating mga kapatid mula sa Paliki. Pag nagkapera ako, bibigyan ako ng bus para makasama silang lahat. Kaso baka mamatay na ako. Wala pa akong pera. Binabati kayo ng mga taga-Paliki, Recuerdo, at saka ang mga taga-Quezon. At Intrihap, sa pamahalan ng mga taga-Lagupan, inaanyayahan ko kayo sa kanilang anniversary. Kasi hindi kayo napupunta eh, pag may anniversary sa Bandang Norte. Kaya March 3, ang kanilang anniversary, maraming bangus, ipon, surako, alimango, wala yun. Kaya inaanyayahan namin kayo. Sana matagal pa naman March 3, dalangin rin natin ang tagumpay. Salamat sa tagumpay na gawain dito. Magpatuloy po tayo. Kami patuloy. Yes, salamat sa Panginoon sa paghahanda ng ating kapatid. At tawagin din po natin yung ating kapatid na galing Baguio, si Uncle Chad. Pag nagsako yamin na sa nung gumana kami sa PMA, sabi ni Major Pablito Melchor, pag hindi ka marunong mag-Ilocano, hindi ka papasok sa langit. Ano ba, Ilocano talaga mag-Ilocano eh. Kasi anong, ano eh, pandilig sa kanilang, ano eh, Lengguwahe. Mga biro lang yan. Ilocano rin ako eh, GI din ako. Salamat sa Panginoon, binigyan ako ng pagkakataon para makabati sa inyo sa umagang ito. Naamon ko kayo mga taga Batangas, mga Batanggenyo. Sabi na, matatapang daw ang Batanggenyo. Kaya matapang sila sa gawain ng Panginoon. Sa pagpapayag ng Ebanghelyo. Hindi lang masana rito sa iba na may babahagi ang Ebanghelyo, kundi sa buong Batangas City. O Batangas Province. Hindi lang Batangas Province, Laguna Province, Quezon Province. Kaya sasalubong tayo dyan sa Bicol. Diba mga kapatid? Sana ay magpatuloy kayo. Hindi hapok kay mga kasama dun sa Baguio, kayo nilabati namin ang 17th year anniversary. Amen. Salamat sa Panginoon. Kami rin mga taga-Sariaya, kaya buwabati rin sa mga kapatid na happy 7th anniversary. Salamat sa Panginoon na muli ay kami na pa rito. Hindi na ngayon ako nag-iisa. Meron akong mga kasama. Pero salamat din sa lahat. Salamat sa Panginoon na ako rin ay nakakilala sa Panginoon. Ilang taon na rin na lumipas, 4 na taon. Salamat sa Panginoon na merong anibersaryo dun sa Manila, na kung saan dun sa lugar na magulong, lugar na maingay, dun ako nakakilala sa Panginoon. At salamat sa Diyos na sa unang pagdala ko ng gawain, negative yun nasa isip ko. Kasi pagdating ko doon, sabi ko parang hindi maganda yung ambience.
Diba, maingay doon, pagulo, sabi ko, bakit gano'n, ang layo ng aming biniyahin. Tapos yung kapila na pupuntahan namin, maliit, masikip. Pero salamat sa Panginoon, nandun pala yung tunay na Diyos. Siya ang humilo sa aking puso na simula nung panahon na yun, naisip ko, sana noon ko pa rin nakita yung Panginoon, nakilala ang Diyos. Dahil napakabuti ng Panginoon, kaya salamat sa Panginoon na sa aming buhay, nais ko rin pagpatuloy sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na nagkaroon kami ng tahanan kung saan doon namin idinaraos yung panambahan sa Panginoon. At nawa, dalangin din natin mga kapatid na nawa sa darating na Oktubre, sana magkaroon din kami ng ganitong gawain. Unang taon ng wala pa man, i-invite ko na kayo. Dalangin nyo kami sa lugar ng Sariaya, nawa sa Oktubre, magkaroon din kami ng ganitong anniversary ng pagdaras ng ganitong anniversary. Dahil sa ganitong gawain, sabi ko dito ako nakakilala sa Panginoon, naway dun sa mga taga-Sariaya, naway sila rin ay makakilala sa Panginoon. Sa ngayon, salamat sa Panginoon na sa inyong dalangin, aming pinaplano na radio broadcasting, pinahintulot lang tayo ng station na magkaroon ng broadcasting. So, salamat sa Panginoon, libre yun. Project yun ng National Nutrition Council. So, hindi siya commercial, ano siya, community, sa community. So, ano yun, binigyan tayo dun ng isang oras para makapangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, nawa ang Panginoon yung maglagay ng tamang tao para ipangaral ng salita ng ating Panginoon. Sabi ko nga, medyo pressure yun, kasi una sa lahat, libre, walang contract. So, anytime, pwede terminate tayong palayasin doon, o pwede rin tayo magpatuloy. Pero samantalahin natin yung pagkakataon na binibigyan tayo ng Panginoon na chance upang ipangaral yung salita ng ating Panginoon. Kaya gamitin natin yung radyo upang ipangaral yung salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sa ganung mga bagay. Sabi ko nga, dumadalayan kami sa Panginoon, araw at sabi ko, Panginoon, gusto din namin lumago kagaya ng ibang kongregasyon. Bigyan mo kayo Panginoon ng maraming kaluluwa ng paglilingkuran. Siguro, sa ganitong pagkakataon sa pamamagitan ng radyo, maaaring ito yung gamitin ng Panginoon upang yung gawain sa lugar ng Sariaya, lumaguging kaming katulad niyo. Kaya salamat sa Panginoon. At sa tanghaling ito, dahil din namin paghandog ng tanging awit. Nanyanyahan ko po yung mga kapatid na galing sa Sariaya, maging yung mga kabataan na gumagawa sa lugar ng Sariaya. Saan ba tayo? Ang panggat po ng aming awitin ay higit sa lahat. Sa ilalim mo sa'yo'y nagpapagay.
Ayan, salamat sa Panginoon. Ngayon naman po ay tawagin natin si Kuya Luis para sa kanilang church history. Maging yung kanilang handog na awit. Purihin ko ang Panginoon Diyos. Salamat po na ako rin ay hinahabagan ng ating Panginoon. Uli po ay hinanap ng Diyos sa lugar na Saudi Arabia, sa ministeryo po na nagmula sa panikitan. Salamat po sa Diyos na lagi ko na sinasabi, salamat na may iglesia ng Diyos. Na siya po nagtuturo ng puro katotohanan. Doon ko po nakita yung liwanag ng Ebanghelyo. Kung paano po yung pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. At salamat po sa Diyos na nung po ako ay umuwi na, ako ay nakarinig 1991. Tatlong beses ako niibitahan, hindi ko pinanulakan pa. 4 na beses ay ako ay dumalik. At sa akin po paggalong yun, sabi ko, hindi ko narinig ang aral na yun sa mga ibang grupo. Kaya salamat po sa Diyos na siya po yung humanap sa akin. At nung ako yung umuwi na noong 1985, April 11, ako po tumanggap noong 1991, August, sa lugar ng Saudi Arabia. So ko po nakita yung magandang aral. At doon po ako umuwi na noong 1995, April, umawa ko sa salita ng Diyos. Naging bahagi po ang liputan sapagkat doon ko po nakita yung mga kapatiran na galing ng Saudi, si isa ng Evangelista, asawa ni Sister Giden na gumagawa sa lugar ng Balaya. At eksakto po yun na hindi ko alam na nung pagkatid ko sa Bikutan yung pala yung nagsaysari sa Bikutan. At kung nakilala ko pinagpunta doon na wala akong kilala, hindi ko alam kung sa kuhanan natin yung hari ko. Subalit na ang naging hintay ko pala doon sa akin talaga yung Panginoon naman. At naroon po yung mga kapatiran na nagpunta rito. Kasama po ang ating kapatid, Sister Wendy. Alala ko po yun na kanilang anak napakaliit pa. Nakatricycle sila mula doon sa Balaya. Kung pagkapagal niya, nasa nagkaroon po dito na revival, pinapastor. Meron po mga kapatid na hindi ko na matandaan siguro yung mga kapatid na nalang pumunta rito. Gumawa para sa Panginoon. Nagmahal sa ministeryo ng Panginoon. Kaya meron po yung pinapangalan. Kaya salamat po sa Panginoon na hirap, hindi ko inalita ng mga Kristiyano. Sabi ko kanina, napakaganda, sakripisyo po yun. Kung gano'n po yung ating sakripisyo, hindi natin may tutupa sa sakripisyong dinulot ng ating Panginoon para tayo magbuhay. Kaya salamat po sa Panginoon na kami sa lugar nito. Salamat po sa tulong ng inyong pananalig. Hindi po presensya. Isa pong hamon sa amin. Para kami makapagpatuloy sa kabila po ng mga kapasukan. Salamat po sa Diyos na kami nakapagpapatuloy sa lugar nito. Kaya sabi po doon sa ating tuloy ng pastoration, hindi ba nakapulman ng ating gawa sa Panginoon. Basta maging matatag tayo po si Kubay. Gumawa para sa Panginoon. Wala po tayo may babalik sa Panginoon. Hindi po sa atin. Ating ginagawa.
ating mga hirap, hindi rin sapat para sa hirap na dinala sa buhay. Kaya salamat ako sa Panginoon na kami po ngayon nakarating sa 17 years at nawa po ay sabi nga po ng ating isang kapatid, hindi lang 17 years, kundi hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa dulo ay ang ating buhay na ito. Dahil sabi po ng ating kapatid, meron pang bonus. Kaya nawa po, kami po ay hindi pong patuloy ng dalangin o sa gawain po sa lugar na ito. At maging po sa mga nakakarinig ng Ebanghelyo sa lugar na ito. Nawa po, tanggapin natin ang Panginoon sa hindi pagsumbatan. Napakabuti po ng buhay na nasa Panginoon. Kaya ang papuri po ay sa ating Diyos at nakit po pinatamagan ng mga kapatiran sa lugar na ito. Kami po ay makapaghatupin po na awitin. Mga kapatid, hali na kayo. Kunti pa pong taste muna yun pong ating gutom. Pero ako po, nagugutong lilipas din po yun. Namin po tinatawag si Sister Reggie. Siya po yung nagpagay sa lugar na ito. Siya po yung galing ng Palayan. Hindi ko po alam yung Kalatagan. Doon po siya nag-division. Sabi po ni Brother Antonio nung matagal na yung gawain sa Batangas. Sa Kalatagan po yun. Natuloy po kami dito. Ang awitin po ang pamagat po ng aming awitin, lupa man, langit na rin. Yan po ay yung buhay ng Kristiyano. Now
kami nidalangin mga kapatid. Sa pupo ng aming kakayating kapatid si Brother Angelo sa kanyang pang pamilya ng kapatid.